SMNR. Balita Totoo. Maging in sa mundo ng negosyo at propesyon. Huwag magpahuli sa mga latest trends ng iba't ibang industry. Alamin ang gabay sa tagumpay ng ating mga panauhin. Ating pag-usapan ang mga yan dito sa Patok. Patok, may oportunidad sa bawat katok. Programang hatid sa inyo ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Patok, ating pakinggan ng iba't ibang kwento ng buhay. Istorya ng mga simpleng individual na magbibigay inspirasyon at motibasyon. At narito na ang ating mga kapartner na Kapatok pa. Kayo'y nakikinig sa Patok dito sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Kapatok, magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta naman ang weekend mo, kapartner Jillian? Ayan, okay lang. Maayos lang, kapartner. Ikaw, kamusta? Yes, okay na okay. At medyo na-traffic lang tayo kanina. Ayan, pero nandito na tayo ngayon. Alright. Okay, ayan, maayong hapon kaninyong tanan, mga kapartners. Yes, naimbag nga malim. Maupay nga kulop. Mayapap ganapon. At buenas tardes. Yes, ang ibig sabihin ng lahat ng yan, mga kapartners ay Kapatok, ay good afternoon po sa inyong lahat. Saan man kayong bahagi ng mundo, welcome namin kayo. Dito sa paboritong tambayan ng mga nagnenegosyo at kanilang kasosyo. Dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. Yes, kung nais po ninyo kaming katok, maaari po lamang tumawag sa 8836-3875 o di kaya sa 8801-9836. Ayan mga kapartners, at pwede nyo rin kaming i-text sa 0927-540-2241. Yes, o di kayo mag-iwan ng comment sa ating Facebook live stream at YouTube live stream by DZAR 1026 at sa Patok. Ayan, at kitang-kita po tayo mga kapartners sa GSAT Channel 40 nationwide. Ayan, yes. Oo, balita ko, kapartner Jillian, ikaw daw ay tumanggap last week, no? On behalf of Patok sa DZAR ng ating Legacy Award. Maaari mo bang i-share ang iyong experience? Siyempre, it's our honor in behalf of our team, Patok family. So, salamat po sa pagtitiwala po ninyo, mga kapartners, sa patuloy na pagsuporta sa Patok sa DZAR, at naparangalan po tayo bilang Most Outstanding Business Radio Program. Ayan. Yay! At hindi po namin ito makakamit kung wala po ang inyong support, mga kapartners. Yes. At ang award na ito po ay inaalay po namin sa inyo, at most especially po sa aming founding chairman, walang iba kundi si Pastor Apollo Sikibuloy. Sir, para po sa inyo ang lahat ng maraming salamat po. God be the glory. Kaya mga kapartners, patuloy po tayong sumubaybay sa ating mga episode dito po sa Patok sa DZAR. Without him, we are nothing. And we can do nothing. Yes. Alright. At dahil excited na kami sa aming pinakaunang panauhin ngayong hapon na ito ni kapartner Jillian, atin na itong kilalanin. Ayan. Take it Siyempre, away, kapartner Jillian. Mga kapartners, excited tayo sa every episode dito sa Patok kasi iba't ibang mga negosyo ang ating na-encounter, iba't ibang kwento ng tagumpay, kwento ng hirap pero na-overcome at napapagtagumpayan pa rin. Ayan, kaya this afternoon mga kapartners, ang ating guest mula sa isang pamilyang nagsimula sa shoe shine boy days hanggang sa maging leather artisans. O diba? Interesting kasi may kwento. Our guest today proves that craftsmanship and passion never go out of style. Ayan. He is a civil engineer turned entrepreneur, co-owner of Apasible Manila, a leather brand that blends style, quality and functionality for today's professionals and travelers. Ayan mga kapartners, wag na po natin patagalin. Let's all welcome kapartner Gabriel De Los Reyes, or simply Gab.
From family dream to leather legacy. Ayan, welcome po ka-partner Gab at magandang hapon. Hello, Meron good po silang afternoon. pagkakataon upang mag-shout out, bumati at magpasalamat, especially those who are with you behind the scenes. Yes, hello, good afternoon po. Lalong-lalo na po sa family ko, sa mga itong negosyo natin para sa family. So hello, good afternoon. Yes, Gab, bilang isang civil engineer at entrepreneur, paano mo nahanap yung balance sa dalawang magkaibang mundo? Yes po. So, first of all po, time management po talaga, importante. Kailangan talaga naayos, na-organize talaga yung time, like kung alin yung para sa apasible, alin yung para sa construction. And most especially po, hindi lang naman po kasi ako yung nag-iisa sa negosyong ito sa Apasible, Manila. Ka-team ko po yung family ko dito. So, marami po kami nagtutulungan. And as well as sa construction po, ka-partner ko rin po yung pinsan ko. So, nahati-hati po yung trabaho. Kaya napapagaan po yung buhay. Okay. So, it's a matter of balancing lang talaga, no? And Yes. time management. Opo. Ayun. Ano-ano ba yung ino-offer mo dito sa Apasible Manila at kailan nag-start ito? Paano pumasok yung konsepto ng ganitong klaseng negosyo sa family ninyo? Sabi kanina may history, di ba? So, Yes maikwento mo naman po. Actually po, si Apasible Manila po just started 2 years ago, 2023. Pero to share lang po, before po that, nag-originate po ang Apasible Manila sa original business po ng family namin, established by my parents in 1977 pa po. Parents ko talaga yung nauna nagsimula ng leather industry sa amin. So, up until now, existing yung business namin na yun. So, lumaki yung market. So, that's why kami naman pong mga anak. So, parang we decided po na parang, baka it's time na to expand our business na. Tapos, let's have a different market para hindi siya conflict sa dating business ng parents namin. So, that's why mag-introduce kami ng mga assorted items like for everyday functionality ng mga tao. For example, sa mga nag-o-office, meron kaming laptop mats, mousepad, iPad bag. Sa mga nagta-travel, meron kaming mga passport holders, and then meron kaming mga checkbooks, or as simply as meron kaming mga keychains sa mga nagda-drive, ganun. So, share lang din, Apasible po is the surname of my father. So, ang buong pangalan po niya is Apasible Vedasto Apasible de los Reyes po. Okay, napaka-apasible. Asyendero yung apelido, no? Oo. Parang yung Apasible as a many rich family heritage po siya, no? Paano kung nakatulong ho yung teamwork ho ninyong mga kapatid ho sa pagbuo ng brand identity? Actually, siguro we're fortunate din po na, anim po kasi kami magkakapatid, bunso ako. We're fortunate po na kahit marami po kaming magkakapatid, iba-iba po yung set of skills namin. Okay. So, sinuwerte kami na, for example, yung isa kong kapatid, sa accounting side siya. Yung isa kong kapatid, painter. Yung isa kong kapatid, nagmamarket. Then ako, nag-handle ng mga social media platforms. So, nagko-complement yung mga skills namin. So, kapag ka nagkakaroon ng teamwork sa amin, mas nagpo-flourish yung business namin. So, maitanong ko lang din, bakit leather yung napili nyo, di ba? Meron namang maraming option or yung mga main focus na products natin like mga synthetic or meron ding mga fabric. So, Yes bakit po. ito yung napili nyo? Actually po, nung una po naming establish ng Apasible, marami kaming variety ng products. Kasi bago so tarang tinatry namin kung alin ba yung papatok. Actually meron po kaming synthetic and fabric dati nung first established namin ni Apasible. Kasi nga po, gusto namin ng different market from our original business. So, during the process, parang mas napapansin namin na mas gusto ng mga tao yung leather products. Parang na-realize namin na parang, they're willing, kasi ang leather medyo mas mahal compared sa mga synthetic and fabric. Pero parang along the way, na-realize namin na parang they're willing to pay more pala as long as na mas maganda yung quality. So, hindi lang pala ang mga Pilipino is more on mga low cost.
parang mas hinahanap pa rin nila yung quality kahit magbayad sila ng konti for that. Wow, ay napakaganda siya, no? Parang gusto ko na siyang gamitin, partner Julia. Ano naman yung pinaka-memorable, no, na feedback galing sa inyong customer, whether positive or negative? Kung negative, yung nakapagbigay ba sa inyo ito ng room for improvement? And kung positive naman, mas nakaka-inspire ba ito sa inyo at sa inyong mga employee para magpatuloy sa negosyong po. ito? Siguro for the positive feedback po, syempre po nakaka-motivate po magpagpatuloy yung business na mas nakaka-enjoy magtrabaho kapag may naririnig kaming positive feedback. Pero kasi si positive feedback are just the rewards of our business. So mas nagfo-focus pa nga kami actually sa negative feedback kasi doon namin nalalaman kung ano yung kailangan naming i-improve. For example, yung nagamit pala naming leather is manipis, so hindi pala bagay sa item na produce namin, or kaya as simply as hindi pantay yung tahi. So minsan may mga ganyang feedback or comments kaming nare-receive. So ayun, so we're just keep on improving lang. So take negative feedback na as room for improvement. So ganun lang. So i-assess lang namin yung mga feedback, kung ano yung pwede naming gawin and ano yung pwede naming i-improve for that. Ayun. So, sa ganitong klaseng negosyo ka, partner Gab, marami bang challenge or parang madali na lang sa'yo dahil may experience na yung family mo sa business? May mga hamon ba na nag-come up along the way at paano nyo ito natugunan? Yes po, marami pa rin po. Opo, may mga challenges pa rin po. Kasi although na sabihin na natin na talagang lahat kaming mga kapatid ko are into business, lahat po kasi kami nasa negosyo po yung field namin. Still po, si Apasible Manila po kasi is 2 years pa lang din po, so medyo fresh pa po. So masasabi namin na nahirapan din po kami mag-start ng negosyo po at first. Lalong-lalo na po, for example po, yung instability po ng manpower po namin. Since kailangan, like for example, hindi naman po namin kaya mag-fund sa simula ng maraming tao. So for example, yung mga tao, hindi naman namin pwedeng pigilan. Like may iba umaalis for some personal reason. So minsan mahirap i-maintain yung business kapag maliit pa yung negosyo sa simula. That's why po sa amin po as owners, kailangan po, kumbaga sa amin, kailangan mas maging resilient, maging ready sa mga ganung challenges po, na dapat from the foundation ng business namin is alam po namin yung nangyayari. So that's why kapag may konting gulo or konting challenge lang po, dapat kami po as owners po, ready kami sa mga ganung pangyayari. How about sa manpower? Did you learn to be resilient? And paano yan? Pagka sa manpower, mabilis ka rin bang mag-train? Lalo na pagka bago lamang na salta sa iyong negosyo. Yes po, actually po sa industry po namin mahirap po mag-train kasi ang hirap pong makahanap ng taong marunong gumawa ng mga ganitong klaseng items, na mga hindi po siya basta-basta na ituturo mo lang, and then it takes skills para sa mga tao. Pero natututunan naman po, natitrain naman po ang mga tao. So as long as kami po nandun po yung guidance, nandun po yung pagiging hands-on po namin. Sa simula, may mga room for errors po kami, na may mga nagkakamali po, pero that's the nature of business po eh. So kailangan may allowance kami for those instances po. So eventually naman po, kahit papano, medyo nadadagdagan po yung manpower po namin. So, kumbaga mas nagiging, na po kami, resilient po sa mga challenges po na ganun. Okay. Importante din kasi talaga yung manpower, no? Yes. And also, how do you handle them as an owner? Kasi kung ano yung leadership mo, yun yung reflection din ng manpower mo or yung downline mo, diba? Tama po. So, is there a moment na na-feel mo na this is it, Apasible Manila, parang ito na talaga yung success ng negosyo. Parang, kumbaga, na-reach mo na yung moment na masasabi mo na successful ka na sa business side, even though is it still 2 years? Yes po.
Actually, hindi pa po, to be Okay. honest. Oo. Kasi marami pa po kaming gustong i-improve. Marami pa po kaming gustong ma-reach for Yes. our business. Marami pa po kaming pangarap sa negosyo po namin. Okay. So that's why po tinatry po namin kumuha po ng mga corporate giveaways. That's luckily last year po nakakuha po kami ng isang deal po ng Okay. corporate. So ayun po. So, kung sa successful, ako hindi pa po. Pero at least we're there na po. Yes. Na nakapagsimula na po kahit paano. So, marami pa po kaming dreams for Apasible Manila. Wow. Ganun naman talaga, no? Hindi naman talaga nagsisimula ng madali. Yes. Step by step, at least nakikita niyo yung nagpa-progress Opo. yung inyong business. Ayan. Speaking of dreams, we've heard na magkakaroon na daw kayo ng permanent store, no, sa South Park Center. Yes Paano nyo gagawing mas espesyal ang experience ng inyong mga customers, ayan, sa pamamagitan ng inyong permanent store? Yes po. So, yun nga po, magkakaroon po kami ng permanent store this September po, South Point, Alabang po. Wow. So, first store po ni Apasible Manila. So, yun po. So, Okay. one of our accomplishments po is nakapagpatayo na po kami magkakaroon na po kami ng permanent store. So, siguro po, to continue lang po namin yung paggawa ng service po namin, to always check our quality. And then, aside po from that, we're innovating our products din po kasi, like, for example, meron kami mga free stamping ng name sa mga leather products po namin para po mas ma-feel po ng customer na customized and personalized po yung gamit nila for them. Ang galing, no? Kasi ito kasing ganitong klaseng business, may personal touch talaga to. So, balik tayo dun sa mga manpower. Kapag hindi kasi nila love yung ginagawa nila, I mean, 'di ba? So, hindi mo sila mapipilit na gawin yan out of love. So, Yes, dapat ikaw din yung mag-i-instill sa kanila na Yes, gawin nila po. ito ng may love. No? Opo. Kasi yan nga may personal touch siya kasi craftsmanship, di ba? Yes po. So, ito, given na nagsimula kayo sa budget na sabi mo kanina limited lang, no? So, ano yung practical tips naman ang maibibigay mo ngayon sa mga small business owners or yung sa ating mga aspiring businessmen na kahit wala silang malaking puhunan, posible naman talaga na magnegosyo kagaya ng naranasan mo? Yes po. In terms of finances naman po, lalong-lalo na po sa mga nagsisimula, kailangan po talaga ng hard work and patience. Hard work kasi sa simula, ikaw lahat gagawa ng nasa business mo. Kasi, of course, wala ka pang pangsahod sa magiging employee mo. Hindi mo pa kaya ng malakihang budget agad for everything. So, kami po, mga magkakapatid, kami po talaga yung mga naghahanap or nagiging hands-on po sa simula ng business. Like, for example, kami talaga yung nagka-canvas ng mga materyales, naghahanap ng mga balat, ng mga leather po. Kami po yung talagang nagka-canvas ng mga equipment, ng mga makina na kailangan gamitin po for the start ng business. Kami po yung magpipicture, magsisell, magagawa ng ibebenta online, papasa po ng mga corporate giveaways. So, at first, kailangan talaga ng hard work ng owners na nagsisimula. And then, kasama na rin po dun is to be patient din po. Lalong-lalo na po na sa simula is wala po talagang magiging kita sa simula. Or kung meron man, baka maliit lang at saka baka kailangan mo pa siyang irolyo sa next profit mo, for next investment mo. So, be patient lang na sa simula, baka wala munang kita, pero as long nagpo-progress yung business, lalaki rin naman siya. So, mararamdaman din naman yung rewards, not today, but maybe soon. So, mararamdaman din yung rewards ng business. Yes. And speaking of pagpili ng mga materyales sa paggawa ng produkto nila ng mga ka-partners, ay pinakita kanina ng iba't ibang varieties ng kanilang produkto on screen. Kung kayo ho ay may product ho sa Apasible Manila ho, na sa tingin nyo ho ay pinaka mag-represent ho ng brand nyo, ano ho ito at bakit? Pinaka mag-represent ng brand po namin is
siguro po ang pinakabumenta po kasi talaga sa amin is yung mga passport holders. Kasi hindi lang po, wala lang available ngayon, pero may iba't ibang varieties po kami ng passport holder. Meron pang dalawahan, pang family, gano'n. Patok na patok po kasi siguro ngayon sa Pilipino ang mag-travel. That's why po sa passport holder po talaga yung pinakabumenta po sa amin. So, ayun po. So, ngayon po, sinusubukan na rin po namin gumawa ng bags. So, ayun po. So, nagkakaroon po kami ng expansion ng mga products din po namin. At least, di ba, paunti-unti, nakikita mo na dumadagdag yung mga produkto ninyo. Yes. At saka, not bad sa 2 years time, di ba? Yes po. At magkakaroon na kayo ng physical store. Yes po. So, ngayon, paano nyo muna, paano kayo tumatanggap ng mga customers since online kayo? Saan sila umu-order at paano sila makakapag-purchase po sa inyo? Yes po. So sa ngayon po, habang wala pa po kaming physical store, meron po kaming Facebook and IG page, Apasible Manila, yung pangalan po ng social media platform po namin. So, ayun po, pwede po kayo mag-PM dyan. Ako rin po sasagot. Oo, very hands-on ayun, kasi si Sir kailangan Gab. Oo. So, ayun po, pwede po kayo mag-PM sa any po dyan, Facebook, Instagram, and then pwede po kayo mamili ng items po sa page po namin. Sabihin nyo lang po doon kung ano po yung gusto ninyo, and we'll entertain po kung ano po yung mga available, and then pwede po namin siya ipadala through different delivery modes po. Ayun. At saka pwede rin kayo sa mga corporate giveaways, Yes diba? po, opo. Customized din. Yes po, tumatanggap din po kami ng mga events like sa mga weddings. Yun. So mga giveaways po sa mga guests, ayan po, pwede rin po kami. Ito ka partner Gab, maitanong ko lang kasi syempre iba din kasi yung magdenegosyo ka na lumaki ka na sa negosyanteng pamilya, 'di ba? Unlike sa iba na sila lang yung nagpo-push Yes po. through magnegosyo. Ikaw, parang advantage ba sa part mo 'yon? At kung advantage 'yon, ano yung pwede mong ma-share na biggest lesson sa mga viewers natin, and most especially sa linya mo na business-minded na kayo as a whole family? Yes po. To be honest, yes, advantage talaga siya kasi I have to give the credit to my parents na nagsimula talaga ng gantong linya ng business na mula nung kinasal sila, sila yung nag-start from scratch as you mentioned nga po ma'am, si father ko po yung shoe shine boy po, and then siya po yung nagpalaki ng negosyo. So along the way po na lumalaki po kami, talagang na-expose po talaga kami sa business. So ayun po, so naging advantage po talaga siya sa amin kasi kumbaga may nagtuturo na po sa amin, may nag-guide na po agad sa amin. So siguro po right now po, nagiging challenge po kasi siya kasi si Apasible is is different market po. Is a different, although sister company po siya ng business po ng parents ko, parang ano po independent business po talaga siya na talagang from scratch. Kami po talaga yung mga naghahanap ng buyers, ng mga customers. And then siguro, nagiging advantage din dun yung business namin kasi kamuka, leather din. So nagkakaroon. So ginamit namin yun as opportunity din para sa mga bagong magiging, para dito sa bagong negosyo. So, galing. Ayun, ang Apasible Manila. At syempre, nais nating basahin, no, mga kapartners at kapatok ang inyong mga komento dahil nga kayo ang dahilan kung bakit nabibigyan palagi ng parangal ang patok sa DZAR. Galing kay Regine Cadiente. Hello po mga kapatok. Watching live from Cebu. Yes, Cebu, Tanang Bisaya, dira. Pumusta mong tanan? Tama ba, kapartner Jillian? And para ni Noemi, good afternoon po mga kapartner. Sabi naman ni Andrea, go Tito Gab. Sabi ni Clyde, bilang Gen Z, nakaka-inspire po kayong mga young entrepreneur. Tunay na nakaka-proud. Congrats po. And sabi ni Carlo, hello po. Yes, hello din Carlo at salamat sa pagtutok mo sa patok sa DZAR. Ito na lamang, no, kapartner, bago tayo magtapos. Marami kasi ngayon ang nangangarap din na magkaroon ng ganitong klaseng negosyo at pumasok sa mundo ng pagnenegosyo pero hindi pa sila tiyak. Ayan, ano yung maipapayo mo sa kanila
to those who are still afraid of taking risk entering to the business industry? Siguro po, on top of my head, be passionate about your business. So, ganun talaga. Minsan sa una, mahirap talagang kumita kasi yun nga po, nagsisimula. Pero kasi you have to love your business. Hindi lang yung purpose ng business mo is para kumita. Hindi lang pwedeng nakaikot lang or nakacenter lang yung business mo dun sa finances lang, sa money. Pero kailangan you're passionate about your products. Yes. You're passionate sa business mo para susunod lahat ng mga nasa paligid mo. Yun nga po, kailangan mong mahalin yung negosyo mo. So, para sumunod lahat ng nasa paligid mo. So, and of course, most especially, you have to put meaning sa business mo para mas napapasaya mo yung mga bumibili ng produkto na galing sa'yo. So, yun. And enjoy lang yung business. Enjoy. You have to love the nature of business. Ayan, dahil sabi nga sa ating gabay sa tagumpay, hard work and patience. Yes. Oo, ayan. So atin pong natunghayan ang very inspirational story at maging mga produkto, ayan, na magandang gamitin at patok na patok. Ayan, napapanahon, di ba, na gamitin ang Apasible with personal touch nga sabi ni ka-partner Jill. Yan. Ayan, at mamaya lamang, mayroon pa tayong mga kasama. Ayan, napanauhin dito sa pagbabalik lamang ng programang Patok. May oportunidad sa bawat katok. Huwag bibitiw, magbabalik ang Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio.